What's that? Tanong ni Ferry na ang tinutukoy ay ang mga dokumento. Annulment papers? Sabay na sabi ni Kat at Patty na masilip pa nakalagay sa dokumento. You've been married all this time and we never knew? Di makapaniwalang sabi ni Kat sa akin. It was a secret. Sorry kung hindi ko sinabi. And what's written on the note? Tinignan ko ang piraso ng papel at mahinang binasa. Sapat na para marinig nila. Sophia, if you are reading this right now, maybe I'm on board. You're right. You need space and I need mine. That's why I'm giving to you now. I'm so sorry. I truly am sorry for everything. I hope one day you'll find forgiveness in your heart for me and also for Christine. I'm not asking you to forgive her because I still love her, but because I think it's for the best. You're the one I truly love and I'm sure of that now. I'm sorry if it's too late for me to realize such a thing. I have so much to tell you but my hands are aching. You know how I hate writing. Anyway, here's an annulment paper. I asked for the help of Attorney Torres to prepare this, and I've also asked Attorney Hernandez to be your lawyer. You can visit her if you have any queries about the case. I've affixed my signature already, and you have to do is to affix yours for our marriage to be annulled. I just thought that you might want this, but I want you to know that I don't. I just want you to be happy, babe. Maybe you will be happy without me. I'm freeing you from all the heartbreaks upon loving such an ass like me. I'm sorry if we end up this way. I'm hoping for the best for you. P.S. I love you. Love, Carlos. Tinahiran ko ang mga luha ko. Bakit nga ba kailangan ganitong kahinatnan ng pag-iibigan namin ni Carlos? Bakit ang sakit? Bakit ang hirap? Wala ba talaga kaming happy ending? He is really a jerk. Sabi ni Kat na nagpapahid din ng mga luha niya. Why do you have to annul your marriage? Mahal niyo naman ang isa't isa. Nakuha namang sabihin ni Patty matapos magpahid ng mga luha. Patty is right. You don't have to sign those. Let's just wait for Carlos to come back. Sabi naman ni Kuya Jolo na kanina pa tahimik. Hanggang kailan tayo maghihintay? Tanong ko. Wala naman siyang sinabi kung kailan siya babalik o kung babalik pa nga ba siya. Ayaw mo bang maghintay? Tanong ni Feli. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong sagot ko sa tanong na iyon. Mahal ko si Carlos. Mahal na mahal ko siya pero hindi ko alam kung hanggang saan ko kaya maghintay sa kanyang pagbabalik. Keep that, Sophia. Desisyon mo pa rin naman kung bipirma ka o hindi. Sabi ni Kuya kaya hindi na ako sumagot. Hindi pa ba tumatawag si Carlos sa inyo, Kuya? O kahit text man lang? Umiling siya. I am sorry, Sophia. Sasabihan kita agad once na nakipag-communicate na siya ulit sa amin. Tumango ako. Tumayo naman na siya mula sa pagkakaupo. I better go. Pumunta lang ako dito para ibigay sa'yo yan. May meeting na kasi ako within 30 minutes. Call me if you need anything, okay? Paalam niya. Umiti ako bago tumango. Hindi man kami naging okay ni Carlos sa loob ng maiksing panahon, naging pagsasama, ay naging maayos ang pakikitungo sa akin ng mga magulang at kapatid niya. Lalo na si Kuya Jolo. Tinuring niya talaga akong parang kapatid. Anong gagawin mo dyan? Talong ni Patty nang makaalis na si Kuya. Hindi ko pa alam, sagot ko. Ayaw naman talaga ni Carlos na maanalang kasal eh. Akala niya lang gusto mo kaya ginawa niya yan. Ang mabuti pa itapo mo na yan, Sophia. Ayaw mo rin naman na maghiwalay kayo, di ba? Suhestyon ni Feli. Kinagat ko ang labi ko. Tama si Feli. Ayaw ni Carlos ito at ayoko din. Kaya mas mabuti sigurong itapon ko na. Keep that, Sophia. Baka sakaling magbago pang isip mo. Sabi naman ni Kat. Ilang minuto pa kaming nag-usap bago sila bumalik sa school dahil may klase na ulit sila. Ako naman ay umuwi na. Bit-bit ko annulment papers at tinago ko yon. Maghihintay ako. Yun ang desisyon ko. Ngayon pa ba ako susuko kung kailan sigurado na si Carlos na mahal niya rin ako? Mahal namin isa't isa kaya hindi natin kailangan ipa-annul. Siguro naman babalik siya. Oo, babalik si Carlos. Babalik si Carlos para sa akin. Para sa amin. Aasa ako para sa araw na yon at panghahawakan ko ang sinabi niyang mahal niya ako. That will be his reason para bumalik sa akin. Bumibisita ako twice a week sa mansyon ng mga Bonavista at once a week kung pumunta ako sa condo unit para i-check iyon. Sa tuwing nagpupunta ako doon mas lalo ko lang namimiss si Carlos. Gusto ko na siyang makita ulit. Sana bumalik na siya o kahit man lang magpasabi siya kung nasaan siya dahil nag-aalala din kasi ako. Habang naghihintay sa araw ng pagbabalik ni Carlos, bumalik ako sa pag-aaral. Naging irregular third-year college student ako sa aking pagbabalik sa kursong Business Administration. Samantalang fourth year naman ang kaibigan kong sina Feli, Patty, Kath, Rex, Omar at James. Pero nagkaroon din naman ako ng mga bagong kaibigan.
Lumipas ang 1 taon at gumraduate sina Kat. Umabante naman ako sa pagiging 4th year ko. Minsan-minsan ko na lang naiisip si Carlos, hindi gaya noon, na halos araw-araw, at hindi na rin ako nakakadalaw sa kondo. Yung twice a week na dalaw ko sa mga Bella Vista, dumalang na din. Naging busy ako sa pag-aaral ko dahil tinutukan ko talaga iyon. Puro sigido akong magtapos. 2 sem na lang bago ako gumraduate nang maligaw sa akin si Byron, isa sa mga naging kaibigan ko. Hindi ko siya pinayagan dahil kasal pa rin ako kay Carlos at umaasa pa rin ako na babalik siya. Nang kiniwento ko kay Feli, Patty at Kat, ang tungkol doon umangal sila. Dapat daw mag-move on na ako at i-file na annulment dahil 2 taon nang walang paramdam si Carlos. Wag na raw akong umasang babalik pa siya. Last sem ko na sa college na makapag-desisyon ako. Kinausap ko muna ang pamilya ko tungkol doon at sinabi naman nilang susuportahan nila ako kahit ano bang maging desisyon ko. Saka naman ako pumunta sa mga Benavista. I have finally decided po. Maybe it's time for me to set Carlos free. Since 2 taon na rin naman po ninyong pinuto ng komunikasyon niya sa akin, I cannot wait any longer. Sana po maintindihan ninyo. I've waited for 2 years without hearing anything from him. Ang hirap po. Sabi ko, tumangutango sila. This is not an easy decision for me. Ayokong gawin to pero ang hirap maghintay nang wala namang kasiguraduhan. Wala naman kasing pasabi si Carlos kung kailan siya babalik. Para lang naghihintay na pumuti ang uwak. We understand, Sofia. Sabi ni Tito sa akin. Kung may maging problema man po sa annulment case, let me know na lang po. O kung may mga kailangan pa po akong gawin. Kasama namin ngayon ang 2 lawyer na tinutukoy ni Carlos noon sa sulat na sina Attorney Torres at Attorney Hernandez. Ibinigay ko ng annulment paper sa kanila para sila na ang bahala. Is this really your final decision, Iha? Malungkot at tanong ni Tita. Kinagat ko ibabang labi ko at marahang tumango. Tumayo si Tita at niyakap ako. Nakita ko pa ang pangilid ng mga luha sa kanyang mata. Nalulungkot ako na ganito matatapos lahat ng sa inyo ni Carlos. You know that I like you so much for him pero wala naman ako magagawa kung ito ang desisyon mo. I'm sorry po, Tita. Ngumiti siya sa akin. Don't be. Just be happy and don't forget us, okay? Ngumiti ako at saka tumango sa kanya. Matapos ang usapan namin, umuwi na ako. Nalulungkot ako sa naging desisyon ko pero siguro kailangan ko na rin gawin yon. Hindi naman pwedeng habang buhay ako maghintay kay Carlos na wala namang paramdam. Malay ko ba kung may mahal na pala siyang iba sa kung saan man siya ngayon? O kung mahal talaga niya ako, bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik? Bumuntong hininga ako. Sabi nga nila, if it's meant to be, it will be. Kaya bahala na. Basta ngayon, annulled na ang kasal namin. Nilago kong muli ang lamang coke ng baso ko. Napapikit ako na malasahan yon. Woohoo! Sigaw ni Kat at Patty. Let's dance naman. Yaya ni Feli matapos ring lumagok ng inumin. Nasa isang high-end bar kami ngayon. Kaming 4 na girls lang ang magkakasama. Nagaya kasi mag-girls night out si Patty dahil nag-break na raw sila ng boyfriend niyang photographer. At nag-aaway naman sina Feli at Omar ngayon which by the way, 2 years nang mag-on. Isa rin yon sa dahilan kung ba't wala ang mga boys. Ayoko sanang sumama pero sasabihin na naman nila akong KJ. At panigurado rarat-ratin na naman ako ni Kat dahil ilang beses ko na silang tinanggihan tuwing nagaya silang mag-bar. At problemado nga ang 2 naming kaibigan kaya pumayag na rin ako. Hinila ako patayo ni na Feli at Patty. Tamad akong sumunod sa kanilang 3 sa dance floor. Naramdaman ko ang hilo ko. Kanina pa kasi kaming umiinom. Pero binaliwala ko yun at sumabay sa sayawan ng mga kaibigan ko. Sofia, there is a hot guy behind you. Go dance with him. Sigaw ni Kat sa akin para marinig ko dahil malakas ang tugtog. Umiling ako. Hindi ako pumunta dito para sa mga hookups. Kung gusto nila, sila na lang. Come on, Sofia. Don't be so KJ. We'll find ours too. Sigaw din ni Patty. Inirapan ko sila. Bago pa ako magsalita sumagot sa kanila, nagsitalikuran na sila para maghanap ng mga makakasayawan nila. Mahinang tinulak pa ako ni Feli palapit sa lalaking tinutukoy nila. Naramdaman kong inalalayan ako ng lalaki sa mga balikat ko. Mabilis akong lumayo sa kanya. Damn it! Ayoko talaga. Kaya minabuti kong bumalik na lang sa table namin at umupo sa couch. Nagsalin muli ako ng inumin at uminom doon. Iinom na lang ako kaysa makipag-hook up. Hindi ko naman mahaatim yun gayong nagpapaligaw ko kay Byron. Nakaka-guilty. Ang bait-bait pa man din ng tao. Hi miss, are you alone? Napatingin ako sa lalaking lumapit. Nakasuot siya ng puting long sleeves na nakatupi hanggang siko at naka-black pants.
No, I'm with my friends. They're at the dance floor. Sagot ko. I don't want to be rude kaya kahit ayoko siyang sagutin ay kailangan. Oh, can I join you? Tanong niya ulit. Mabilis akong umiling. No thanks. Mabuti na lang at di na siya nagpumilit pa. Umalis siya matapos ko yung sabihin at saka naman bumalik ang mga kaibigan ko. Natawa ng tawa. I feel out of place. Kung bakit ba naman kasi madalas ko silang tanggihan sa mga lakad na ganito. He's so hot. Damn it. Dinig kong sabi ni Feli. Try mo yon, Patty. Tumatawa na lang sabi ni Kath. Naupo na silang muli sa mga upuan nila kanina. Naglagay sila ng mga inamin sa mga baso nila at nakipag-cheers bago bumagsak. Hindi ka ba nag-e-enjoy, Sofia? We told you to dance kasi. Pansin ni Patty sa akin. Ayoko sumayaw kapag hindi kayo ang kasama ko. Sagot ko. Ano ka ba, Sofia? Nasa dance floor lang din naman kami. We're with you. Sabi ni Kath. Loosen up, girl. Hindi malalaman ni Byron ito. Kapag nalaman niya, pati ako lagot. Tumatawang sabi ni Feli. Whatever. Sabi ko na lamang bago uminom ulit. Ramdam na ramdam ko ng init sa buong katawan ko. Yung kaninang malamig na buga ng aircon hindi na tumatalab sa akin dahil siguro sa dami na nang nainom ko. Naramdaman ko rin ang kalasingan ko kaya hindi nang magaya ulit sa dance floor ay nagpaubaya na ako. Sumabay ako sa saliw ng tugtog and I feel great. Nang may humaplos sa mainit na palad sa bewang ko, hinayaan ko yon. May lalaki sa harapan ko at sinasabayan ako sa bawat paggalaw ko. Hindi ko maaninag ang mukha niya pero mas matangkad siya sa akin kahit na nakasuot ako na mataas na stiletto. Pasimple ko ring minasdan ang body build niya and I find him hot. Hindi payat pero hindi naman ganun ka-bulky. Hi, beautiful. Bulong niya sa tenga ko. Para ako nakiliti doon and I find his voice sexy. Hindi ko alam na maapektuhan ako sa simpleng bati niyang iyon. Wanna go somewhere private? Nag-init lalong pakiramdam ko sa sinabi niyang iyon. I should say no but my body says otherwise. The next thing I knew, nakalapat ng likod ko sa isang malambot na mattress habang inahalikan ako ng estranghero sa aking leeg. I like what he's doing though, kaya hindi ko na mapigilang umungol. He's kissing me while his hands are doing its job. Gosh, what am I doing? Pero imbes mag-isip, nagpaubaya ako. Now we're both naked and he is preparing for his entrance. I will be gentle, I promise. Bulong niya bago ako pinasok at hinalikan sa labi. Nasaktan ako. I am not a virgin anymore dahil matagal ko na yung binigay. Sa lalaking sobra kong minahal pero matagal na yon. That was 8 years ago. At ito ang unang beses kong gagawin ito ulit. Matapos iyon at sa isang estranghero pa, nakakakilala ko lang kanina. Na, hindi ko pala kilala. Nakasayawan. I don't even know his name. I'm too pleased to think. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko makaramdam na estranghero ang kasama ko. And this is not a one-night stand. Gusto ko ang nangyayaring ito ngayon. Dahil balasing ako? Nagising ako dahil sa tunog ng cellphone ko. Noong una nagulat ako dahil may braso na kadagan sa tiyan ko. Nanlalaki ang mga mata kong napatingin sa lalaking katabi nito. Nakadapa siya at ang ulo niya nakaharap sa kabilang direksyon. Kaya hindi ko makita ang mukha niya. Natatakpan ng comforter ang kalahati ng katawan niya. Lalong nandaki ang mga mata ko na masilip ko. Ang sarili kong walang kahit anong saplot sa katawan sa ilalim ng comforter. Shit! Dahan-dahan kong tinanggal ang braso niya sa tiyan ko at mabilis na bumangon. Nagbihis ako agad pero shit, hindi ko na mahanap yung panty ko. Hindi ba dapat andito lamang din yon? Napahagat ako sa labi ko. I cannot find my undies. Shit talaga, wala na akong choice. Nagayos ako ng sarili ko. Bahala na kaysa naman maabutan ako ng estrangherong ito dito. At gustong gusto ko na talagang makaalis. Kinuha ko agad ang bag ko bago ko umalis. Ang presko ng dating sa baba ko dahil wala akong suot na panty. Shit! I feel awkward pero hindi ko na yun pinahalata habang naglalakad. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang paalis sa lugar na yon. Hindi ko siya kilala pero sumama ako sa kanya. At hindi lang sumama kundi nakipag one night stand pa ako sa kanya. Sinabunutan ko ang sarili ko na nakasakay na ako sa taxi. Pinara ko agad kaninang makalabas ako sa building ng hotel. Pilit ko ay naalala mga nangyari pero ang mga mapapusok at mainit na halikan lang ang naalala ko. Ni hindi ko rin maalala ang mukha ng estrangherong iyon. Ang ibang detalye ng ginawa namin ang pumapasok sa utak ko. The way he kissed my lips, the way he showered me with light kisses, the way he touched me, the way he caressed my body, the way he sucked my boobs and my down there, the way how he made me feel so wanted. Naramdaman kong umiinit na naman ang pakiramdam ko sa tuwing naiisip ko ang mga yon.
Nang tumunog muli ang cellphone ay agad ko yung kinuha sa bag ko at nawala ko sa pag-iisip. Thank God for this call. Sinagot ko ang tumatawag. Sofia! Thank God sinagot mo rin. Where are you? Nag-aano lang bungad ni Kat mula sa kabilang linya. Kinalma ko muna ang sarili bago sumagot. Dapat di ako makalata ni Kat. Nasa bahay, bakit? Bahay? Kailan ka umuwi? Anong oras ka dumating? Don't you dare lie to me, Sofia. Tumawag ako kanina kay Sandro, ang sabi niya, hindi ka pa nakakauwi and it's past 2 a.m. At di ka man nagsabi sa amin na aalis ka? God, we were so worried about you. Tumatawag din kami sa'yo but you're not answering. Napapikit ako. Sumakit bigla ang ulo ko. Hindi ko alam kung paano ko malulusutan to. Sorry Kat, nagmamadali akong umalis. Can we just talk later instead? I promise sasabihin ko sa'yo lahat ng gusto mong malaman. Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Fine, you'll come over? Nandito rin sina Feli at Patty. Dito sila natulog. Yeah, bye. Sagot ko bago binaba ang tawag. Pagbaba ko ng taxi, pumasok na ako sa gate. Dire-diretso sa loob ng apartment namin ni Geto. Ate, where have you been? Hinahanap ka ni Ate Kat. Nakailang tawag na siya mula pa kaninang madaling araw. Ang alam ko naman magkakasama kayo ah. Bungad sa akin ni Sandro. Nakausap ko na siya. Maliligo lang ako tas pupunta ako sa kondo niya. Sabi ko bago pumasok sa kwarto ko. Kinuha ko ang tuwali at damit pamalit, saka pumunta sa common bathroom since wala namang sariling bathroom ang mga kwarto dito. Uminit ang pisngi ko nang maalalang muli ang mga nangyari kagabi. Why did I let that happen? Nahiya din ako sa sarili nang ma-realize na wala nga pala akong suot na panty na lumabas kanina. Hindi pa rin ako makapaniwala. I can't move on. I did a one-night stand and I liked it so much. Matapos ko magbihis at mag-ayos ang sarili ko, kinuha ko na mga kailangan ko bago umalis para pumunta sa condo ni Kat. Malapit lang yon mula sa apartment kaya nilakad ko lang ang distansya. Pare-parehong day off namin at ngayong araw yon kaya malakas ang loob nilang pumarty kagabi dahil wala kaming trabaho ngayon. Pagdating ko sa unit ni Kat, nadatnan kong nakahilata si Feli sa mahabang couch habang nanonood ng K-drama series sa malaking flat screen TV sa sala. Si Patty naman nakaupo sa single couch at abala sa laptop niya at si Kat kumakain ng cereal sa lumabas sa kitchen. Masama ang tingin sa akin. Binaliwala ko ang tingin niya at tumiretso sa isang single couch. Hindi nag-abalang tumingin ang dalawa. Si Kat na upo sa katabing couch ni Patty na nakaharap sa akin. What happened to you? Tanong niya. Inirapan ko siya. Daig pa ng babaeng to si Mama eh. Si Mama nga hindi ganyan. Ewan ko ba sa babaeng to? Sorry, okay? I was so drunk. Sabi ko, di ko talaga alam kung paano sasabihin na nangyari sa akin. Hininaan ng volume ng Feli ng TV. Si Patty naman iniangat ang tingin sa akin. Ano to, hot seat? And? Nakataas ang kilid na tanong ni Patty. Ay? Kinagat ko ang ibabang labi ko at taas na pamura ko. Nakatingin lang sa akin at nag-aabang na idudugtong ko. I had a one-night stand. Mabilis kong sabi na halos pasigaw. Napasinghap silang tatlo. Napabangon pa si Feli sa pagkakahiga niya. Nanlalaki din ang mata nila at pagkatapos sabay-sabay silang naghiyawan at nagtawanan. Ngumuwi ako. Natawa pa sila doon. Oh my G, you're making progress na talaga. Tuwang-tuwang sabi ni Kath. Malaking progress? Paano naging progress ang pakikipag one-night stand? Ano nangyari? Saan kanya dinala? Tanong ni Feli. Is he hot? Is he good? Did you enjoy it? Si Patty. Did you get his name or his number, address, and information? Si Kath. Come on, Sofia, say something. Eager na sabi ni Feli nang di ako sumasagot sa mga paulan nilang tanong. Napakamot ako sa ulo ko. I don't remember anything. Pagsisinungaling ko. Ayoko naman magkwento, nakakahiya yun at isa pa, hindi dapat sinisiwalat ang mga ganong pangyayari. I mean, I cannot tell them all the details. Lasing na lasing ako kaya wala akong maalala. I don't even know who he is. Basta nagising na lang ako sa tawag at nasa isang hotel room na ako with a stranger beside me. Hindi mo man lang tinanong ang pangalan niya bago ka umalis? Di makapaniwalang tanong ni Feli. He's still asleep when I left. Nakakaya yung nangyari. Hindi ko alam kung paano ko siya harapin kaya mabilis akong umalis doon. Sagot ko. Without wearing any panty. Dugtong ko pa sa utak ko lang. Is it necessary na alamin ang pangalan na naka one night stand? I think no. Bakit mo aalamin? Para masunod ulit ang nangyari. Kaya ang one night stand isang gabi lang dapat. So, no. Dapat lang na hindi ko nakilala ang estrangherong yon. Sumimangot sila.
How will you know kung siya nga ang naka-ons mo? Did you remember his face man lamang? Umiling ako. Natatakot akong tingnan yung mukha niya but I saw his tats. Namilog ang mata ni Patty. Anong design and where? OMG, I like guys with tats. It's hot. Sa likod ng palad, the space between the thumb and the index finger. I don't know the design, parang letter G na maliit at sa bilog sa taas na may G, may dot. Kibit balikat kong sagot. Nasulyapan ko yun kaninang tinanggal ko. Ang braso niyang nakapatong sa tiyan ko. Oh, I bet the guy is hot. Let's celebrate. Nakamove on na talaga si Sofia from Carlos. Pumapalakpak na sabi ni Kath. Sumimangot ako. Sa tingin ba nila hindi talaga ako nakamove on? Nanliligaw na nga si Byron sa akin eh. At 5 taon mahigit na nakakalipas mula nang umalis si Carlos na walang pasabi. Sa loob ng 5 taong mahigit na yun, nakagraduate ako ng college at nagkaroon ng magandang trabaho dito sa mas malaking syudad at 3 oras ang biyahe mula sa amin. Madami pa ang pagbabagong naganap sa buhay ko. Nakapag-abroad si Kuya Gab at dun siya nakabuo ng sarili niyang pamilya. Si Ate Sara naman kasama ni Mama sa bahay habang tinatapos ang kanyang pag-aaral sa pagmamedisina. At kami ni Sandro magkasama sa tinutuloyan naming apartment and we're both working. Boss ko si Byron sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko alam noon na silang may-ari ng kumpanya kaya nagulat na lang ako na siya pala ang boss ko. Nasa finance department ako. Paano si Byron? Tanong ni Patty. Yun nga din ang inaalala ko eh. Nagigilty talaga ako dahil nagawa ko ang bagay na yun. Samantarang nanliligaw sa akin si Byron. Hindi yun naman malalaman eh. Secret lang natin, di ba? And he is not Sophia's boyfriend. Nanliligaw pa lang siya. Sagot ni Kath kay Patty. Pero kahit na dapat hindi nangyari yon, I feel guilty. Sabi ko, God, stop it, Sophia. It's not like you committed a murder. One night stand lang yun. Just one sexy hot night. And you're drunk, sabi mo nga. Yeah, Kat is right. Get over it, girl. Come on, malilate na tayo sa gym appointment natin ngayon. I cannot wait to see Joseph na. Maarte namang sabi ni Patty. Kumilos na sila para magsuot ng kanilang mga sapatos at kunin ang mga gamit nila. Nang matapos, dumiretso kami sa parking lot kung saan nakaparada ang pulang Civic ni Kath na siyang gagamitin namin saka kami sumakay. May gym naman sa condominium building ni Kath pero mas gusto nila sa Shape Up kung saan kami madalas mag-gym dahil crush ni Patty ang may-ari na si Joseph Gayeta. Well, maganda din naman talaga doon. Hi girls! Bati sa amin ni Joseph nung makita kami. We've known Joseph for almost 4 years already. Nakilala namin siya dahil kaibigan siya ni Byron. Hi Joseph! Pa-cute na sabi pa ni Patty. Bumati rin kami nila Feli pero agad ding nagpaalam na maghahanda na para sa workout. Si Patty lang naiwan para makipag-usap kay Joseph. Sa treadmill kami dumiretso. Parang tinatamad ako mag-workout ngayon kaya baka ito lang ang gagawin ko. Para kasing pagod na pagod pa ang katawan ko. Siguro dahil sa nangyari kagabi. I flushed when I remembered last night. Ginagapangan ako ng init sa katawan dahil naalala ko bawat haplos at talik na ginawad ng lalaking kasama ko kagabi. My body is aching again for his touch and kisses. This isn't good. What do you think, Sophia? Napuka ang pag-iisip ko na marinig ang tanong na iyon ni Feli. What? Tanong ko. Pool party ang gagawin natin sa birthday ni Kath. What do you think? Pool party? Saan? You are out of your mind, Sophia. Hindi ba uwi tayong lahat for my birthday? Inirapan ako ni Kath. Kinagat ko ang labi ko. Oo nga pala. Napagkasundo namin magkakaibigan na uuwi kami para sa birthday ni Kath dahil gusto niyang sa bahay nila na kami mag-celebrate. Uuwi din kasi ang buong family niya galing Japan. Kaya sabay-sabay kami nag-file ng leave para doon. And that will be next week. Sorry. Okay lang naman kung pool party. Anything. Di na ako nakisali sa usapan nilang dalawa. Matapos ko mag-treadmill, pumunta na ako sa shower room para makapaglinis ng katawan at magbihes. Hihintayin ko na lang silang 3 sa lobby ng gym. Paglabas ko ng shower room, bihis na inanalaki ang mata ko na makita ang tattoo ng lalaking nakatalikod sa akin sa kanyang kamay na nakahawak sa doorknob ng pinto ng shower room. That's the same tattoo I saw sa kamay ng lalaking naka-one-night stand ko. Binuksan niya ang pinto ng shower room para sa lalaki at agad nang pumasok doon. Shit, he's here! Sobrang lakas ng tibok ng puso ko habang pabalik-balik na naglalakad dito sa hallway ng shower room. 5 minuto na ako nandito pero hindi pa rin lumalabas yung lalaki. I can't believe he's here. Pero bakit ko nga ba siya hinihintay? Paano kung mamukhaan niya ako? Ano ang magiging reaksyon niya? Ano ang magiging reaksyon ko? I just wanted to see his face. Pero bakit?
Shit, what's going on with me? Bakit parang excited pa ako makilala siya? Should I ask his name? Then what? What's next? Sofia, anong ginagawa mo dyan? Kulot noong tanong sa akin ni Diana. Isa sa mga kakilala nitong nagja-gym din dito. I'm waiting for someone, sagot ko. Ah, okay. Sabi niya at saka pumasok na sa shower room na babae. Biglang tumunog ang phone ko kaya mabilis kong hinalugkog ang bag ko para makuha yun at sinagot ang tawag. Hello, Byron? Hi, I've been calling you since last night but you're not answering your phone. Where are you? Aniya. Sorry, I was out last night with the girls. Hindi ko na napansin yung phone ko. Nasa gym kami ngayon. Okay, just want to remind you about our lunch. I'll pick you up before 12. Oh, may usapan nga para kami magla-lunch ngayon dahil 2 weeks kaming di nagkita. Galing kasi siya ng business trip at kakauwi niya lang yata kanina. Hindi ko na nakamusta yung biyahe niya. Nawala yun sa isip ko Sinilip ko muna ang oras sa cellphone ko at 10:34 AM na. Kailangan ko nang umuwi para makapaghanda na ako. Alright, sa kondo ko na lang, Kath. Sabi ko bago binaba ang tawag. Nawala ang isip ko sa lalaking nasa loob ng shower na makita mga kaibigan kong papunta na ng shower. Sinabi kong bilisan nila dahil may lunch date kami ni Byron. Byron Gutierrez is a good man. Mas matanda ako sa kanya na 1 taon, pero mature siyang mag-isip. He remained my friend when I rejected him the first time he courted me way back college. Naghintay siya na ilang taon bago ako pumayag ng ligawan niya ako. It's been 7 months mula ng araw na iyon, and it's been so thoughtful and sweet. Kung tutuusin, ideal man talaga siya. That's why I like him pero ayoko madaliin ang lahat sa amin. Besides, masaya naman kami. Sofia, Byron is here. Sigaw ni Patty mula sa labas ng kwarto ni Kath, kung saan ako nag-aayos ang sarili. Okay, give me a minute, sagot ko. Tinignan kong muli ang reflection ko sa full-length mirror. Naka-denim pants at off-shoulder top ako and a pair of pumps. Naglagay lang ako ng light makeup at ilang jewelries. Nang makontento ko sa itsura ko, kinuha ko na lang sling bag ko bago lumabas. Ngumiti si Byron nang makita ako. Agad siyang tumayo at sinilubong ako. Humalik siya sa pisngi ko. Hi, I miss you and you look great. Puri niya sa akin. Thanks, yun lang ang sinabi ko. You look good together. Kaya mo ba sasagutin itong si Byron, Sofia? Sabi naman ni Feli. Yeah, when ba? Baka mamaya magsawa na sa kakaintay itong si Byron sa'yo. Biro naman ni Patty. Ano ba kayo? Leave the two alone para pag-usapan ang bagay na yan. Huwag ninyong i-pressure si Sofia. Pagliligtas sa akin ni Kath. Tumawa si Byron na nasa tabi ko. Tumingin kaming lahat sa kanya. Kath is right. Don't pressure Sofia. At hindi ako magsasawang maghintay sa kanya. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti na rin ako. Tara na, bago pa man may masabi ang mga to. Bulong ko. Tumango ako kaya't nagpaalam na kami sa 3. Mula sa kondo ni Kath, bumiyahe lang kami ng 10 minuto, papunta ng restaurant kung saan siya nagpa-reserve ng kakainan namin. So, how's your trip? At anong oras ka dumating kanina? Tanong ko nang maserve na ang mga pagkain namin. Good. Around 7 yata ako dumating. I was excited to see you, you know. I've missed you. Nakangiti niyang sagot. I've missed you too, of course. Sabi ko. Lumabas kayo kagabi? Yeah. Nag-aya silang lumabas dahil may problema sina Feli at Patty. I forgot to tell you that. I'm sorry. It's okay as long as you enjoyed it. No boys? Mabilis akong umiling. No boys. Kami lang. Shit, I'm lying. Pero alangan namang sabihin ko na. Meron. Nakipagtalik pa nga ako sa hindi ko kakilala. Ano na lang ang sasabihin niya? Byron? Isang tinig ng lalaki ang tumawag sa pangalan ni Byron mula sa likod ko. Kuya! Nakangiting sabi ni Byron na mag-angat siya ng tingin sa kung sino. Kuya? May kuya ba si Byron? Isang tinig ng lalaki ang tumawag dito. Ang alam ko ate ang meron siya. Tumayo si Byron mula sa pagkakaupo at nagyakap sila ng lalaking nakalapit sa amin. I cannot see his face pero bumilis ang tibok ng puso ko nang biglang humarap siya. I can clearly see his face now and damn it, I know that face. Bakit? Papaano? I can see you're having a date. Nakangiting sabi ng lalaki na tinapunan pa ako ng tingin. Halos suminto ang pagtibok ng puso ko at ang paghinga ko na magtama ang mga mata namin. Tinignan ko si Byron at nakangiti siya. The man standing beside him is still staring at me. Yeah, kuya. She's Sofia. Sofia, si Kuya Carlos is my cousin. Pakilala ni Byron sa amin.
Naglahad ng kamay si Carlos sa akin. Hi, it's been a while since... Sabi niya. Naparanok ako. Cannot he just pretend na hindi kami magkakilala? Tinanggap ko ang kamay niya at mabilis ding binawi ang kamay ko. I miss that touch though. You know each other? Tanong ni Byron. Tumango si Carlos. Nagpasalamat ako at wala siyang sinabi. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin ngayon kay Byron ang tungkol sa amin ni Carlos. Why of all people? Bakit naging magpinsan pa sila? Who's with you? Tanong ulit ni Byron. Nothing. I'm waiting for Jolo actually. Pero baka mamaya pa raw siya makakarating since something came up. Sagot niya. You wanna join us? Yaya naman ni Byron. Napahagat ako sa labi ko. Bakit niya sinabi iyon? Please say no. Sure, is it okay? Sagot na naman sa akin nakatingin. Tumango lamang ako. Alangan naman sabihin kung hindi si Byron naman ang nagaya. At magpinsan sila for Pete's sake. Ayoko maging bastos. Nagtawag ng waiter si Byron at nagpalipat siya ng table namin. Yung apat na nilipatan namin since darating pa nga raw si Kuya Jolo. Ilang taon na raw kasing hindi nagkita sina Byron at Carlos, kaya gusto ni Byron na makapag-usap man lamang sila. Paano naman kasi? Nagtago siya sa mga tao ng ilang taon. Tahimik lang akong kumakain habang nag-uusap sila tungkol sa business. Hindi ko maiwasang sumulyap sa kanya. Minsan tuwing nagsasalita siya dahil nasa harap ko siya. Si Byron nasa tabi ko. Lumaki at nagbatsor lalo ang katawan niya. Lalo nga siyang gumapo. I wonder kung may girlfriend siya ngayon o baka asawa. Sorry, I'm late. Tinig yun ni Kuya Jolo. His face lit up na magtama ang mga mata namin. Ngumiti rin ako. Tumayo ako para yakapin siya. Sofia! Kuya! I didn't know you're with us. Sabi niya matapos ang yakapan namin. I'm with Byron. Sabi ko naman. Oh! Yun lang ang nasabi niya. You two are close? Tanong ni Byron. Tumango si Kuya. She's like a sister to me. Really? Mula nang umalis ako sa amin, ay sa mga okasyon ko lang nakikita ang mga Benavista do minsan tumatawag sa akin si Kuya para mga musta. Yes, we keep in touch sometimes. After all, they were my second family. Si Sofia pa lang sinasabi ni Tadeo sa akin na girlfriend mo, yung madalas mo daw ikwento sa kanila? Nakangiting sabi ni Kuya kay Byron. Yeah, ang daldal tariyan ni Tadeus. Nahihiyang sabi ni Byron. Hindi man lang niya kinorek ang sinabi ni Kuya. Hindi pa niya ako girlfriend. Pero bakit niya naman gagawin yon? At anong problema ko doon? Madalas naman na pagkakabalang kami mag-on ni Byron at di naman ako umaangal doon. Ikaw Kuya, kailan mo balak magpakasal? Tanong ni Byron kay Kuya Jolo na napunta sa kasaran ng usapan nila. Nagkibit ng balikat si Kuya. Natawa naman si Byron. You have a girlfriend Kuya? Tanong ko. Hindi ko kasi alam. Of course he has. Si Kuya Jolo pa. Dapat nga magpakasal na rin siya gaya ni Kuya Carlos eh. Baka unahan pa siya pati ni Tadeus. Natatawang sabi ni Byron. Kumalabog ang puso ko. Kasal na si Carlos? Bakit parang may hapdi akong naramdaman nang marinig ko iyon? It's fine with me. Nakangiting sabi ni Kuya. Hindi ko magawang ngumiti. Hindi ko rin magawang sumabay sa usapan nila. Nawalan na rin ako ng gana. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Why am I affected? Hindi ko naman na siya minahal. When will I meet your wife, Kuya Carlos? Narinig kong tanong ni Byron. Bago pa man sumagot si Carlos, mabilis na ako nag-excuse at tumayo para magtungo ng banyo. Hindi ko na yata marinig pa ang sagot niya. Hindi ko naman kayang pakinggan ng kahit na ano tungkol sa asawa niya. Ano kaya ang mangyayari? Ngayong matapos sa maraming taon muling nagbalik si Carlos. Sino kaya ang tinutukoy ni Byron na asawa ngayon ni Carlos? At sino kaya ang lalaki na ka-one night stand ni Sofia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.